Kapatid ng isang OFW sa Jeddah, Saudi Arabia, naglabas ng sama ng loob sa polo sa Jeddah at sa Philippine Embassy. Dahil wala daw silang ginawang aksyon nung nagsumbong siya dahil nakulong daw ang kapatid niyang OFW dahil sa maling paratang. Ayon sa kapatid ay 8 taon na daw naninilbihan sa Jeddah, Saudi Arabia ang nasabing OFW bilang kasambahay. At malapit na raw itong umuwi sa Pilipinas. Ngunit pinaratangan daw ang nasabing OFW na may ginagawa daw itong hindi maganda sa kanyang alagang bata. At binugbog siya ng kanyang amo, kinuha ang mga gamit at cellphone at dinala sa kulungan. Ngayon daw ay magtatatlong linggo na sa kulungan ang kanyang kapatid na walang dalang kahit anumang pamalit. Tumawag na daw sa Polo Jeddah si kabayan para humingi ng tulong para sa kanyang kapatid. Ngunit wala daw silang aksyon. Kawawa yung kapatid ko. Tumawag yung kapatid ko. 3 weeks na siya doon sa sa daman ng kulungan. Wala nang... Sinabi ko naman po doon sa pulo na yung kapatid ko sa simula pa lang huminga ako ng tulong na walang balita na damit, walang panty. Tapos ngayon mag 3 weeks na, ganon pa rin. Hinuhubad lang yung panty, tsaka natutuyo, tsaka naman gagamitin. Grabe, wala namang silang update na sana alam nila na Sir Arnel, sa embahada dyan sa atin sa Pilipinas, aksyonan niyo po yung kapatid ko. Pinaratangan po ng amo lang niya. Pinaratangan lang na may ginawang masama sa bata. Binugbog, ginulong pa. Uuwi na sana siya pero anong ginawa ng amo niya? Pinaratangan siya na hindi maganda na may ginawa sa bata. Kaya tumatawag yung kapatid ko. Umiiyak kasi parang walang aksyon yung pulo. Puro lang paasa yung pulo dito sa sa embahada ng Jeddah. Alam naman nila yung kapatid ko na walang damit, ma'am. Walang panty na palitan. So, tapos wala naman silang nagawang alamin doon kung pwede ba nila sabihan yung amo na ipabigay yung damit. Grabe yung grabe yung embahada natin dyan sa Pilipinas, dito din sa abroad. Parang walang pakialam sa problema ng kapatid ko. Ilang bisis na ako tumawag doon sa embahada, sa pulo, sa OWA. Paasa lang, ma'am, ganito, ganyan, puro lang dada, wala namang Stress na yung kapatid ko doon. Stress na. Ang masakit lang kasi parang walang nag-aano sa kanya doon Walang nag-aasikaso. Katatawag lang niya, Katatawag lang niya. Stress na siya. Kung pumunta doon sa pulo yung employees doon, Sharon, hindi nila tinanong yung kapatid ko na okay yun. Okay lang siya. Nagsisinungaling ka itong pulo Grabe. Hindi na ako nangingi ng tulong sa kanila. Dapat puntahan nila nung isang nakarang araw pa. Pero wala. Grabe yung pinaratangan lang ng amo tapos wala pang aksyon, kinuha pang pera, binugbog, na yung mga pasa niya, wala na, hindi na makita, 3 weeks na, walang aksyon. Grabe yung ulo ng kapatid ko, bugbog ng 2 amo. Wala lang pang paano yung hustisya niya. Wala namang proof yung amo niya na ginawa sa bata. Paratang lang galing sa bibig. Pero hindi inaksyonan kaagad ng polo na pinuntahan lang man siya doon na para makita yung pasa niya. Wala. 4 days pa bago namin siya nalaman na nandoon sa jail ng Daban. Pero walang aksyon. Kaya tumawag-tawag din ang kapatid ko na ng balita. Sabi ko, tawag ng pulo. Anong sabi ng pulo? Ma'am, maghintay lang kayo, ma'am.
O tawag na naman ulit, ma'am. Pumunta sila doon, ma'am, pero wala yung ano, pero hindi nila kinumusta yung kapatid ko na walang underwear, walang palitang damit. Hinubad lang ng kapatid ko yung panty niya. Pag matayo, suot na naman. Magsuot lang ng walang panty kasi basa pa yung panty. Hindi nila alam, stress na yung kapatid ko doon sa jail. Sa daba ng Jeddah. Pulo ng Jeddah, aksyonan nyo naman yung kapatid ko. Sinabi ko na sa'yo yung buong istorya ng kapatid ko. Ba't siya pinakulong? Pinaratangan lang siya ng amo niya. Gusto na siyang umuwi pero hindi siya pinauwi. 2 days, kinuha yung cellphone niya bago siya binugbog ng amo niya. Nagmamatawa siya sa amo niya. Pero hindi nakinig ng amo niya. Binugbog sa dalawa niyang amo. Yan ang pulo ng Jeddah. Sinabi ko na kung ano nangyari sa kapatid ko. Pero wala kayong action. 3 weeks na siya doon sa kulungan. Wala kayong awa na ano. Ilang beses na ako nagsabi, ma'am, paano na yun, ma'am? Walang damit yung kapatid ko. Yung mga pasa niya. Yung nararamdaman niya sa ulo niya kasi pinugbog siya. Paasa lang kayo ng paasa. Palaging tumatawag kapatid ko, Tig, ano nang action dyan sa pulo. Hindi lang man nila sinabi na, ma'am, sige lang ma'am, gawin natin lahat man para ma-aksyonan natin yung kapatid mo. Wala namang ganyan. Grabe kayo mga mga nasa dyan nakaupo sa mga employee ng mga government. Aksyonan ninyo po yung kapatid ko. Grabe kayo ba? Ilang beses na tumawag ang kapatid ko. Ti, wala akong ganyan. Ti, paano to, ti? Sabi ko. Sinabi ko na sa kanila. Pero anong ginawa nila? Hindi lang nila nag-suggest na, sige ma'am, tawagan ko yung employer niya para ipahatid yung damit niya kasi asakasuhin ko pa yung kaso niya. Wala. Puro lang paasa. Ma'am, tawag ulit, ma'am. Tawag naman ulit. Ilang beses na ako tumawag sa mga paasa. Stress na yung kapatid ko sa kulungan. Hindi lang man kung pumunta kayo doon sa kulungan ng kapatid ko, hindi nyo man tinanong na okay ka lang, ma'am, maghintay ka lang man, ma'am, maghintay ka dyan kasi wala pa yung kung gusto nyo mabaliw na yung kapatid ko doon. Naghahantay ng aksyon nyo. Ilang araw na ako naghintay ng ng balita galing sa inyo pero wala. Yang idam. Paki-aksyon po dyan, si Rapi, Sir Arnel Ignacio. Patawagan nyo po yung agency ng yung pulo ng Jeddah. Alam na naman nila na wala namang yung kapatid ko. Gabi ba? Parang usad pagong yung mga nila. 3 weeks na walang aksyon. Sa mga nagtatanong ng update tungkol kay Kabayan ay bisitahin nyo ang Facebook page ni OFW Heart Asia dahil base sa post niya ay nakausap niya sa telepono ang kapatid ng nasabing OFW. At sana makarating agad ang issue na ito sa DMW at OWA para matulungan ang kawawa nating kababayang OFW sa Jeddah, Saudi Arabia.